faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang araw po sa inyo. Ako po si Christine Tika muli. Nagkasama-sama tayo sa ating FBK. Ngayon pong linggo na ito ay ating inaalala ang ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po pag-aaralan po natin mula kahapon at ngayon at sa hanggang matapos ang linggong ito ay ang patungkol po sa kamatayan at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Ang akin pong FBK ay matatagpuan po sa Luke chapter 22 verse 39 hanggang 44. Babasahin ko po. Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Pagpalain ng Panginoon nating pag-aaral ngayong gabi. Tatlong bagay lang po ang paalaala ng Panginoon sa atin ngayong gabi mula po dito sa natutunan nating mga verses po. Ang konteksto po nito ay ang Panginoon ay nananalangin po sa kanyang tatay, sa Diyos Ama. Nakikiusap ang Panginoong Hesus kung maaari na, maalis ito sa kanyang sarili, sapagkat alam niya na yung kanyang pagdadaanan. Pero sa panalangin niya na yon, bagamat alam niyang napakahirap, sa sobrang hirap, ang pawis po ng Panginoong Hesus ay naging dugo. And sa medical terms, may very serious condition po pagka ang tao ay nag-sweat o nagpawis ng dugo. Sobrang anguish ng Panginoon, kailangan niyang pagdaanan yon. So tatlong bagay lang po itong mga paalaala ng ating Panginoong Hesus sa atin ngayong gabi patungkol po sa ating nabasa. So number 1 po, bakit napaka-importante nung sinabi ng Panginoong Hesus, "Father, diba? If you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done." Ang Panginoong Hesus ay nagpasako po sa kalooban ng Diyos kahit po napakahirap. Di po ba? Number 1, bakit kailangan gawin ng Diyos? Bakit kailangan magpasubmit si Jesus Christ sa kalooban ng Panginoon? Because Jesus knew all along His mission. Alam ng Panginoon ang mission niya. Alam niya kung bakit kailangan siyang pumarito sa lupa upang maging tao at lumakad kasama ng tao. Alam niya ang kanyang mission. Sabi po dito sa Matthew chapter 16. Let me read to you Matthew chapter 16 verse 21. Sabi dito, "From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised." Sinabi na po niya sa kanyang mga disciples na isang araw mamamatay siya, but after 3 days, he will rise again from the dead. So noon pa lang, sinasabi niya, siguro hindi naiintindihan ng mga disciples niya. But he was already telling them what's gonna happen. So alam ng Diyos ang kanyang mission. Kaya number 1, napakahalaga po ng pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama sapagkat alam niya ang kanyang mission. Pangalawa po, Jesus obeyed and followed the will of his Father because he knew it was the right thing to do. Alam ng Panginoon ang pagsunod niya sa kanyang Ama ay isang mabuting gawain. Sabi po rito sa Matthew chapter 7 verse 21. Let me read this to you. "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven." Jesus recognized the importance of following the will of God.
Sabi niya, ang hindi makakapasok sa langit ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Po ba? And lastly, Jesus Christ obeyed and followed the will of His Father because Jesus loved us. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang pinakatalagang dulo at ang pinakaugat ng dahilan kung bakit sumunod ang Panginoong Hesus sa kalooban ng Kanyang Ama ay dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sana ngayon pong mahal na araw, ngayong linggo na ito, sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at sa ating pag-aalaala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, maalaala po natin ang dahilan kung bakit kailangan sumunod ng buong puso ang Panginoong Hesus sa Kanyang Ama, sapagkat sa Kanyang pagmamahal sa iyo at sa Kanyang pagmamahal sa akin. Nawa maging pagpapala po sa inyo itong maikling pag-aaral natin. Muli ako po si Christine Tika para sa ating FBK. Magandang araw po sa inyo.